Imbes na gumaan ang pakiramdam, lalo pang na-stress ang aling ito sa China sa kanyang pangmasahe. Nang ginamit niya kasi sa ulo ang aparato, naipit ang buhok niya. Kinailangan pang buting-tingin at baklasin ng mga bumbero ang pangmasahe para maalis sa ulo niya. Kung kapit tuko ang pangmasahe sa China, sa New Jersey, Amerika, kating-kati na makapiglas ang isang baka. Dadalhin na sana siya sa katayan. Nagbigla siyang magtatakbo. Nahuli rin naman ang baka. Pero dahil sa katapangan nito, pangako ng may-ari, hindi na siya kakatayin. Hindi naman tumakas at hinarap ng isang tendero ang holdupper na ito sa Washington. Yun nga lang, hindi rin siya nakapalag dito dahil sa hawak na baril. Kabadong ibinigay ng clerk ang pera ng convenience store. Hindi lang pala ito ang unang beses na na-hold up ang tendero. Kaya para di na maulit, nag-resign na lang siya. Oras nang rondahin natin ang mga balita. Metro Aksyon, ngayon na! Ito ang malulupit na eksena sa Metro Aksyon. Mga residenteng apektado ng demolisyon sa Quezon City, literal na nangalampag sa bahay ni Pangulong Aquino. Mga rallyista at otoridad nagkahablan. Lolo nagkalasog-lasog matapos makaladkad ng sasakyan sa Quezon City pa rin. Pero mga tao, dead malang daw. Bagong silang na sanggol sa Argentina, idineklara ng patay. Pero makalipas ang 12 oras, natagpuang buhay sa morgue. At kilalanin ang 8-year-old na Pinay na sumisikat sa YouTube dahil sa galing sa pagpiano at pagkanta. Sa sobrang galit ng ilang residente ng Quezon City na nakatakdang i-demolish ang kanilang mga tahanan, hindi nilang sila humilata o nagnoy-noying sa kalsada. Diretso sila sa mismong bahay ni Pangulong Aquino at doon nangalampag. May report si Mon Gualvez. Hindi na umubra ang pangaharang ng mga pulis sa biglang pagsulpot ng mga militante sa Times Street sa QC kaninang umaga. Ang target nila, mismong bahay ng mga Aquino. Pinapagod namin kay Pinoy kung anong ginagawa niya sa amin. Ang mga nangalampag na rallyista, mga residente pala ng North Triangle na nakatakdang i-demolish. Pero mga pulis, hindi pa rin nagpagiba at pinatras sa mga nagpoprotesta. Bakit sila may mga barel? Nangangahulugan na kung nagkakabulilyaso, papuputukin nila yung mga baril nila? Lalo pang nabatrip ang mga rallyista nang walang sino mang humarap sa kanila. Sa Pangulong ito na patuloy na nagbibingi-bingian, patuloy na nagnunoy-noying. Pakinggan sana ang aming panawagan na ibasura yung Quezon City Central Business District Project. Nang walang mahita, nagmarcha na lang sila pabalik sa North Triangle. Bukas ng hapon mag-uusap muli ang mga residente at gobyerno ng Quezon City para kahit paano mabawasan ang tensyon at maayos ang sitwasyon. Pero sa kabila nito, nagmamatigas pa rin daw ang mga residente at mananatili raw sila rito anuman ang mangyari. Mon Gualvez, News 5. Nakatikim naman ang kamay na bakal ang dalawang pulis Maynila mula kay Mayor Alfredo Lim. Sibak sina PO2 Reynaldo Falier Olivo at PO1 Vincent Paul Ubaldo Medina ng MPD Station 5 dahil umano sa pangungutong. Sumbong ng dalawang Koreano, hinanapan daw sila ng passport ng dalawang pulis at nang sabihin nilang naiwan nila ito sa hotel, doon na raw sila tinutukan ng baril at kinulimbat umano ang kanilang wallet na naglalaman ng 20,000 pesos. Sa ibayong dagat naman, laking gulat na mag-asawa sa Argentina na makita nilang humihinga at buhay na buhay ang kanilang baby sa loob ng morgue. Kalahating araw na kasi na naroon ang kanilang baby girl nang ideklarang stillborn o ipinanganak ng patay. Pinangalanan ng mga magulang ang kanilang baby ng Luz Milagros dahil sa malahimalang pagkabuhay nito. Patay naman ang trabaho ng 5 hospital staff na suspendido na habang iniimbestigahan kung paano sila sumablay nang sabihin nilang patay na ang baby pero buhay pa pala. Susunod, Lolo, nagkalasog-lasog ang katawan matapos ma-hit and run. Mga motorista, dead malang at dinaan-daanan. Full-blooded
pinabagong YouTube sensation, kilalanin. I was nothing but the best for you. Marami sa ating hindi regular mag-go.